Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na ang focus ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagseserbisyo, napansin ko ang isang karaniwang problema na kinakaharap ng marami sa inyo, ang hirap sa pagtulog. Ika-10 na ng gabi, pinatay mo na ang ilaw pero heto ka pa rin at pabalik-balik sa higaan hanggang halos sumikat na ang araw. Umiinom ka na ng herbal tea, nakikinig sa malumanay na musika, at iniiwasan mo na rin ang kape sa hapon. Pero ayaw pa ring dumating ng antok. Gabi-gabi ay parang isang labanan at bawat umaga ay nagsisimula sa matinding pagod. Ang katotohanan, ang mga bagay na inaakala mong nakakatulong sa iyong pagtulog ay maaaring siya pa palang sumisira sa iyong pahinga. Minsan, isang simpleng pag-inom lang ng tubig o isang saglit na pagsilip sa iyong cellphone pagkalipas ng 8:00 ng gabi ay sapat na para hindi ka makatulog buong magdamag. Pagkatapos ng edad na 60, kailangan ng iyong katawan ng malinaw na senyales para magsimulang maghanda sa pagpapahinga. Ngunit, kung hindi mo sinasadyang magpadala ng maling senyales tulad ng matamis na panghimagas, asul na ilaw mula sa screen o isang pampakalmang tsaa na may caffeine pa pala, maaaring isipin ng iyong utak na hindi pa oras para matulog. Hindi lalabas ang melatonin, hindi bababa ang bilis ng tibok ng iyong puso, at maaaring hindi kailanman magsimula ang mahimbing na pagtulog. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkakamali na ginagawa ng marami tuwing gabi, lalo na pagkalipas ng 8:00 PM. Ang mga pagkakamaling ito ay tila walang panganib, ngunit madalas ito ang dahilan kung bakit ka nagigising ng 2:00 ng madaling araw, nahihirapang makatulog muli, at pagod na pagod pagsapit ng umaga. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ang pagkakamali bilang isa ay isang bagay na halos lahat sa atin ay ginagawa ng hindi namamalayan. At ngayon, simulan na natin sa pinakaunang pagkakamali sa ating listahan. Ito ay napakasimple na baka hindi ka maniwala na ang isang maliit na pagbabago ay magdudulot ng malaking pagkakaiba sa iyong pagtulog. Ang nasa ika-5 pwesto ay isang ugali na tila simple lang, ngunit tahimik na pumipigil sa milyon-milyong matatanda na mahigit 100 anyos na makatulog ng mahimbing sa gabi. Ito ay ang pag-inom ng tubig. Pagkakamali, pa-5, isang tahimik na dahilan na gumagambala sa mahimbing na pagtulog. Pagkatapos ng edad 60, marami ang sinasabihan na uminom ng maraming tubig para sa kalusugan ng bato, suporta sa kasukasuan at sirkulasyon. At ito ay talagang totoo. Ngunit ang issue ay hindi kung sapat ba ang iyong iniinom. Ang issue ay kailan mo ito iniinom. Ang ika-5 pagkakamali ay ang pag-inom ng tubig ng gabi na, lalo na pagkalipas ng 6:00 PM. Kapag uminom ka ng isang basong tubig pagkatapos ng hapunan, ang tubig na iyon ay papasok sa iyong daluyan ng dugo sa loob ng mga kakumto hanggang 40 minuto. Pagkatapos, sisimulan itong salain ng iyong mga bato. Mga 1 hanggang 2 oras makalipas, mapupunta ito sa iyong pantog. Sa mga mas bata, kayang lumaki ng pantog para maimbak ang tubig na iyon sa buong gabi. Ngunit pagkatapos ng edad 60, humihina ang pader ng pantog. Lumiliit ang kapasidad nito at nagiging mas sensitibo ang pakiramdam na kailangan mong umihi. Kahit kaunting likido lang ay maaaring magpadala ng senyales ng alerto sa utak. Kung uminom ka ng tubig ng 7 PM, malaki ang tsansa na mapupuno ang iyong pantog pagsapit ng 9 PM.
At kung dadagdagan mo pa ng isang tasa ng Otomira PM, kailangang iproseso ito ng iyong katawan sa pagitan ng 10 at 11 PM. Ibig sabihin, malamang na magigising ka sa gitna ng iyong pinakamahimbing na tulog para lang pumunta sa banyo. Pagkatapos noon, mas mahirap nang makatulog muli. Maaari kang ginawin. Nakakasilaw ang ilaw sa iyong mga mata. Isang maliit na ingay ang lalo pang gumigising sa iyo at bigla na lang, nagising ka na hanggang umaga. Ayon sa mga pag-aaral tulad ng sa Philippine General Hospital, dapat sikapin ng mga nakatatanda na tapusin ang kanilang pang-araw-araw na pag-inom ng tubig bago mag-6 PM. Pagkatapos niyan, maliliit na higop na lang kung nauuhaw ka at kung maaari, itigil na ng tuluyan ang pag-inom 1 hanggang 2 oras bago matulog. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Sleep Research ang natuklasan na ang simpleng pag-aayos sa oras ng pag-inom ng tubig sa loob ng 2 linggo ay nagresulta sa 35% na pagbaba sa mga paggising sa gabi dahil sa paghihi. Ang mga taong mas tuloy-tuloy ang tulog ay nagulat din na mas alerto sila kinaumagahan, na may mas kaunting pagod at pananakit ng ulo. Hindi mo kailangang magtiis ng uhaw, ngunit kailangan mong uminom sa tamang oras. Bigyan mo ng sapat na tubig ang iyong katawan sa umaga at hapon, at hayaan mong magpahinga ang iyong sistema sa pag-ihi kasama mo sa buong gabi. Ang isang maliit na pagbabagong tulad nito ay maaaring maging susi sa pagbabalik ng tuloy-tuloy na pagtulog. Muli, ang maliit na pag-aayos na ito ay makakatulong sa iyo na matulog ng mas mahimbing, mas bihirang magising, at simulan ang araw na mas guminhawa ang pakiramdam. Pagkakamali number 4, isang gawi sa gabi na nakaka-relax pero may masamang epekto. At kahit na binago mo na ang iyong mga gawi sa pag-inom ng tubig at naiwasan na ang pagpunta sa banyo sa gabi, mayroon pa ring isa pang karaniwang pagkakamali na patuloy na ginagawa ng marami tuwing gabi. Ito ay matamis, mainit, at nakaka-relax sa pakiramdam. Ngunit kung pipiliin mo ang maling uri o iinumin ito sa maling oras, maaari nitong lituhin ng husto ang natural na proseso ng pagtulog ng iyong katawan. Ang ika-4 na pagkakamali ay ang pag-inom ng herbal tea na naglalaman ng caffeine o pag-inom ng sobrang daming non-caffeinated tea pagkalipas ng 6 to 7 PM. Iniisip mo na ginagawa mo ang tama. Walang kape, walang asukal, 1 tasa ng herbal tea sa halip na sleeping pill. Ngunit may 2 katotohanan na kailangan mong malaman. Una, maraming sikat na tsaa tulad ng green tea, white tea, o olong, o yerba mate ay naglalaman pa rin ng bahagyang caffeine. Ikalawa, kahit na ang mga tsaa na ganap na walang caffeine, kung iinumin pagkatapos ng 6 o 7 ng gabi, ay maaari pa ring maging sanhi ng iyong paggising sa kalagitnaan ng gabi. Pag-usapan muna natin ang caffeine. Ang 10 hanggang 40 mg lang ng caffeine sa 1 tasa ng tsaa ay sapat na para pabilisin ang tibok ng iyong puso, pahabain ang pagiging alerto, at lalo na't antalahin ang paglabas ng melatonin. Ayon sa mga eksperto sa kalusugan, kahit ang mababang dosis ng caffeine ay maaaring baguhin ang orasan ng iyong katawan ng 45 hanggang 90 minuto. Kaya, maaari kang humiga sa kama ng 10 PM at timborang, ngunit ang iyong melatonin ay hindi pa lalabas hanggang halos hating gabi at nakahiga ka lang doon na hindi mapakali. Hindi alam kung bakit. Ngayon, sabihin nating umiinom ka ng tsaa na walang caffeine, chamomile, rooibos, lavender. Lahat ng ito ay ligtas. Ngunit ano ang mangyayari
kung iinom ka ng isang malaking mug pagkatapos ng hapunan? Ang sagot ay malamang na mapupuno ang iyong pantog sa loob ng 1 hanggang 2 oras. At nangangahulugan iyon na magigising ka sa kalagitnaan ng gabi para gamitin ang banyo, tulad ng kapag umiinom ka ng tubig ng gabi na. Lalo na para sa mga higit sa siksi, ang sistema ng paghihi ay hindi na gaanong episyente. Ang iyong kakayahang mag-ipon ng likido sa gabi ay bumababa. At kahit isang mainit na tasa ng tsaa pagkatapos ng 8 p.m. ay maaaring gumising sa iyo ng 2 ng madaling araw. Ang ilang herbal tea tulad ng peppermint, luya o dandelion root ay may bahagyang epekto pa ngang diuretic. Nangangahulugan ito na pinasisigla nila ang pag-ihi at nagdaragdag ng presyon sa pantog nang hindi mo namamalayan. Umiinom ka para mag-relax, ngunit sa katotohanan, mas nagtatrabaho ang iyong katawan at nagiging pira-piraso ang iyong tulog. Kaya ano ang solusyon? Kung mahilig ka sa tsaa, pumili ng mga uri na tunay na walang caffeine tulad ng chamomile, lavender o rooibos at inumin ito ng maaga, mas mabuti bago mag-6 p.m. Kung talagang kailangan mo ng mainit na inumin pagkatapos ng hapunan, subukan ang isang malabnaw na salabat o simpleng humigop ng maligamgam na tubig ng dahan-dahan. Hindi mo kailangang isuko ang ugali ng pag-inom ng tsaa, ngunit kailangan mong ilagay ito ng maingat sa iyong routine sa gabi. Tandaan, likido pa rin ito. At kung iinumin mo ito sa maling oras, kahit walang pampasigla, maaari pa rin nitong anurin ang iyong tulog. Pagkakamali 1-3, ang pagpili sa gabi na nagpapanatiling alerto sa iyong puso. Naging maingat ka na sa hindi pag-inom ng tubig sa gabi. Naiwasan mo na ang caffeine. Ngunit kung naglalambing ka pa rin sa sarili mo ng isang matamis na panghimagas pagkatapos ng hapunan, maaaring iyon mismo ang ugali na pumipigil sa iyong utak na pumasok sa mahimbing na pagtulog. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagkain ng matatamis pagkalipas ng 8 p.m. Isang maliit na piraso lang ng cake, isang scoop ng ice cream o ilang kutsarang matamis na yogurt ay maaaring makagambala sa buong mekanismo ng pahinga ng iyong katawan. Ang dahilan ay kapag kumonsumo ka ng asukal, naglalabas ang iyong katawan ng insulin para i-regulate ang antas ng glucose sa dugo. Ngunit ang insulin ay nagdudulot din ng pagbabago sa cortisol. Ito ay isang banayad na stress hormone na maaaring makagambala sa iyong pagtulog kung tataas ito sa maling oras. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2016 ay sinundan ang mga gawi sa pagkain at pattern ng pagtulog ng mahigit 18,000 na matatanda na may edad 50 hanggang 75. Ipinakita sa mga resulta na ang mga kumonsumo ng mas maraming asukal, lalo na pagkatapos ng hapunan, ay may 36% na mas mataas na panganib ng mga problema sa pagtulog. Kasama rito ang hirap sa pagpikit, paggising sa gabi, at mababaw na tulog. Higit pa riyan, natuklasan ng pag-aaral na ang mga pagkain sa gabi na may mataas na glycemic index ay nagpapababa ng dami ng mahimbing na tulog. Ito ang pinakamahalagang yugto para sa pag-aayos ng tisyu ng utak, pagpapatatag ng memorya, at pagpapakalma ng nervous system. Nagbabala rin ang Sleep Foundation na ang biglaang pagtaas ng glucose ilang oras bago matulog ay maaaring magpabilis ng tibok ng iyong puso, pigilan ang pagbaba ng temperatura ng iyong katawan, at hadlangan ang paglabas ng melatonin. Lahat ng mga salik na ito ay nagpapahirap sa pagtulog. Mas malamang na magising sa gabi at humahantong
sa pagkapagod sa umaga, kahit nananatili ka sa kama ng maraming oras. Lalo na para sa mga higit sa 60 na mas kaunti na ang nagagawang melatonin at may mas mabagal na metabolismo. Kahit na isang maliit na dami ng asukal sa gabi ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto kaysa sa isang mas bata. Kaya, kung napapansin mong hindi maganda ang iyong tulog, nagigising sa gabi, o pakiramdam mo ay malabo ang isip kinaumagahan, tingnan mong mabuti ang iyong panghimagas sa gabi. Ano ang solusyon? Sa halip na matatamis na pagkain na puno ng refined sugar, pumili ng mas magaan na mga opsyon na sumusuporta sa mas mahusay na pagtulog. Isang maliit na pag-aaral sa Unibersidad ng Pilipinas ang natuklasan na ang mga taong kumain ng isang kiwi bawat gabi bago matulog sa loob ng 4 na linggo ay nagkaroon ng karagdagang 13% sa kabuuang oras ng kanilang tulog. Mas mabilis silang nakatulog ng 35% sa average at nakakita ng malaking pagbuti sa haba ng kanilang mahimbing na tulog. Bukod sa kiwi, isang maliit na mangkok ng nilutong oats na may gatas ng almendras na walang asukal ay isa ring magandang opsyon. Ang oats ay naglalaman ng natural na melatonin at soluble fiber na tumutulong na mapanatiling matatag ang antas ng asukal sa dugo sa buong gabi nang hindi nagdudulot ng matatalas na pagtaas tulad ng mga simpleng asukal. Hindi lahat ng matatamis na pagkain ay kailangang alisin, ngunit ang tamang tamis sa tamang oras ang paraan para protektahan ang iyong tulog pagkatapos ng edad 16. Pagkakamali, Myanmar 2, isang maliwanag na impluwensya na nag-aantala sa iyong mga sleep hormone. At kahit na itinigil mo na ang pagkain ng matatamis at pag-inom pagkalipas ng 8 p.m., maaaring mayroon pa ring isang pamilyar na bagay na tahimik na nagnanakaw ng iyong tulog gabi-gabi. Hindi ito pagkain at hindi ito gamot. Ito ang maliit na screen na nananatili sa iyong kamay kahit na pinatay mo na ang mga ilaw. Ang ikalawang pagkakamali ay ang paggamit ng mga electronic device bago matulog. Tinitingnan mo ang iyong cellphone para makibalita. Binubuksan mo ang TV para lang may ingay sa paligid habang natutulog. Ngunit ang ilaw na nagmumula sa mga device na ito ang mismong lumilito sa iyong utak kung anong oras na talaga. Sa labas ay maaaring madilim, ngunit sa loob ng iyong katawan, ang mga senyales ay nagsasabing hindi pa tapos ang araw. Ang dahilan ay nasa asul na ilaw o blue light. Ang uri ng ilaw na ito na may haba ng alon sa pagitan ng 460 at 480 nanometer ay malakas na ibinubuga ng mga LED screen mula sa mga telepono, tablet at telebisyon. Kapag pumasok ang asul na ilaw sa iyong mga mata, direkta itong naglalakbay patungo sa suprachiasmatic nucleus sa hypothalamus. Ito ang bahagi ng utak na kumokontrol sa iyong panloob na biological clock. Dahil dito, ang melatonin, ang pangunahing hormone na tumutulong sa iyong katawan na lumipat sa pagtulog, ay halos agad na napipigilan. Isang pag-aaral na inilathala sa journal na Proceedings of the National Academy of Sciences noong 2015 ang natuklasan na ang mga taong nagbasa sa isang tablet sa loob ng 2 oras bago matulog ay mayroong 54% na mas mababang antas ng melatonin kumpara sa mga nagbasa ng mga nakalimbag na libro. Mas matagal din silang nakatulog, mas mababaw ang tulog at mas pagod ang pakiramdam kinaumagahan. Nagbabala rin ang Sleep Foundation na ang mga taong gumagamit ng mga electronic device sa loob ng 1 oras bago matulog ay 33% na mas malamang na makaranas ng mga problema sa pagtulog. Isang pag-aaral mula sa mga eksperto sa kalusugan ay nagpakita rin na ang pagkakalantad sa asul na ilaw
pagkalipas ng 9 PM ay nagpapababa ng dami ng mahimbing na tulog at nagpapataas ng mga paggising sa gabi sa mga taong higit sa 6, at hindi lang ito tungkol sa ilaw. Mahalaga rin ang nilalaman na iyong tinitingnan, mga balitang nakaka-stress, mga video na nagpapatawa o nagpapagalit sa iyo, mga mensahe na nagpapaikot sa iyong isipan. Lahat ng ito ay nagpapagana sa prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable para sa pagpaplano at pagproseso ng emosyon. Kapag gising na ang lugar na ito, mas mabagal darating ang antok kung darating man. Kaya ano ang solusyon? Patayin ang lahat ng electronic device nang hindi bababa sa 1 oras bago matulog. Gumamit ng mainit na dilaw na ilaw sa halip na maliwanag na puting ilaw. Kung gusto mong mag-relax, subukang magbasa ng isang libro, makinig sa instrumental na musika, o simpleng umupo ng tahimik at dahan-dahang mag-inat ng ilang minuto. Maraming tao ang nagsasabi na ang simpleng pagpatay ng kanilang telepono ng mas maaga ay nakatulong sa kanila na makatulog ng hanggang 30 minuto ng mas mabilis, at malaki ang ibinaba ng dalas ng kanilang paggising sa gabi. Maaaring tahimik ang iyong telepono, ngunit tahimik nitong ginagambala ang pinakamalalim na mekanismo ng pahinga ng iyong katawan gabi-gabi nang walang babala. At ang kamanghamanghang bagay ay ang simpleng pagbaba nito ng mas maaga ay maaaring ibalik ang iyong tulog ng natural, malalim, at mapayapa. Pagkakamali, GR1, ang isipang tumatakbo na hindi hinahayaang magpahinga ang iyong katawan. Kahit na pinatay mo na ang lahat ng iyong mga device, kahit na madilim na ang mga ilaw, kahit na tahimik na ang iyong silid tulugan, maaaring mayroon pa ring isang bagay na ayaw magpahinga. At ito mismo ang nagpapanatili sa iyong gising hanggang sa hating gabi. Hindi ito ang iyong katawan. Hindi ito ang iyong tiyan. Ito ay ang iyong isip. Ang unang pagkakamali ay ang pagpayag na manatiling sobrang aktibo ang iyong utak bago mismo matulog. Hindi ka naman naglalakad. Hindi ka gumagawa ng mga gawaing bahay. Ngunit nag-scroll ka sa walang katapusang balita. Iniisip mo ang mga appointment bukas. Nagpaplano ka para sa susunod na linggo. O inuulit mo sa isip ang isang pag-uusap na bumabagabag sa iyo. Lahat ng maliliit na bagay na ito ay nagpapanatiling abala sa iyong prefrontal cortex kahit na nakahiga na ang iyong katawan sa kama. Kapag abala ang iyong isip, pinapagana ng utak ang sympathetic nervous system. Ito ang sistema na responsable para sa tugon na laban o takbo. Nanatiling mataas ang tibok ng iyong puso. Hindi bumababa ang temperatura ng iyong katawan. Ang iyong paghinga ay nagiging mababaw at hindi pantay. At ang pinakamahalaga, ang melatonin, ang hormone na tumutulong simulan ang proseso ng pagtulog, ay hindi mailalabas ng buo. Natuklasan ng isang pag-aaral mula sa National Institute of Mental Health na 15 na minuto lang ng mental stress bago matulog ay maaaring magpataas ng malaki sa mga paggising sa gabi. Pinapabagal din nito ang paglipat mula sa magaan na tulog patungo sa mahimbing na tulog. Ang mga taong regular na nag-iisip tungkol sa trabaho, pera, o balita sa gabi ay madalas na nakakaranas ng hindi mapakaling pagtulog at mas mababang kalidad ng tulog. Hindi lamang ito isang isyung biolohikal. Ito rin ay isang malalim na nakaugat na gawi. Maraming tao ang nasanay ng mag-isip sa gabi na sa sandaling dumampi ang kanilang ulo sa unan. Inuulit ng utak ang lahat ng hindi natapos sa araw. Pagod ang katawan, ngunit ayaw tumigil ng isipan. At kaya heto ka
nakahiga ng hindi mapakali, pinapanood ang paglipas ng mga minuto. Kaya ano ang solusyon? Ito ay talagang napakasimple. Lumikha ng isang buffer para tunay na makapagpahinga ang iyong utak. 20 minuto lang ng banayad na pagre-relax bago matulog. Walang screen, walang balita, walang pagpaplano. Maaari kang magsulat ng ilang linya ng pasasalamat sa isang journal. Gawin ang magaang pag-uunat na may malumanay na musika o simpleng umupo sa ilalim ng mainit na dilaw na ilaw at pakinggan ang tunog ng ulan, alon o mga ibon sa gubat. Ang mga banayad na pahiwatig na ito ay tumutulong na i-activate ang parasympathetic nervous system. Ito ang bahagi ng iyong katawan na gumagabay sa iyo sa malalim na pahinga. Maraming tao ang nakabalik sa mahimbing na pagtulog pagkatapos lamang ng isang linggo ng pagsasagawa ng ritual na ito sa gabi. Walang tableta, walang supplement, isang desisyon lamang na huminto at bigyan ang utak ng parehong pahinga na ibinibigay mo sa katawan. Kung hindi ka makatulog, hindi ito dahil bumibigay ang iyong katawan. Ito ay dahil ang iyong utak ay tumatakbo pa rin ng isang marathon sa dilim. At marahil oras na para gumuhit ng isang malinaw na finish line para malaman nito kung kailan hihinto at saan magpapahinga. At iyon ang 5 karaniwang pagkakamali na inuulit ng napakaraming tao gabi-gabi nang hindi namamalayan. Hindi ito dahil sa kulang ka sa pagsisikap at hindi dahil sa masyadong mahina ang iyong katawan. Ito ay dahil may mga maliliit at tahimik na bagay na gumagambala sa iyong panloob na ritmo na hindi mo pa napapansin. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pagpikit ng iyong mga mata at pananatiling nakahiga. Ito ay isang proseso ng buong katawan na nangangailangan ng koordinasyon sa pagitan ng iyong utak, puso, hormones, at mga organo. At isang maling senyalis lang, tulad ng isang huling higop ng tubig, isang kislap ng asul na ilaw, o isang nagtatagal na pag-iisip, ay maaaring makasira sa lahat, lalo na pagkatapos ng edad 60 kung kailan mas marupok ang iyong sleep cycle. Ngunit ang magandang balita ay wala sa mga bagay na ito ang masyadong mahirap baguhin. Hindi mo kailangan ng sleeping pills, hindi mo kailangan ng espesyal na kagamitan. Ang kailangan mo lang ay gumawa ng ilang banayad na pagsasaayos gabi-gabi. Patayin ang iyong telepono 1 oras na mas maaga. Itigil ang pag-inom ng tsaa pagkatapos ng 6:00. Bigyan ang iyong sarili ng 20 tahimik na minuto para makapag-relax ang iyong utak. At kung naranasan mo nang magising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw na hindi makatulog muli, dito ka mismo dapat magsimula. Isang mahalagang aral. Ang pag-aalaga sa iyong pagtulog ay isa sa pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili sa pagtanda. Hindi ito luho, kundi isang pangangailangan para sa malusog na pag-iisip at malakas na pangangatawan. Pumili ka lang ng isa sa 5 gawi na pinag-usapan natin at subukang ayusin ito ngayong gabi. Isa lang. Tapos bukas, subukan mo ang isa pa. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan mo lang pakinggan ang iyong katawan ng may pasensya at pagmamahal. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ito sa isang taong mahal mo na maaaring nahihirapan ding matulog gabi-gabi nang hindi alam kung bakit. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung alin sa mga pagkakamaling ito ang susubukan ninyong baguhin. At huwag kalimutang mag-subscribe para patuloy na makatanggap
ng mga simple at natural na payo na angkop para sa iyong katawan pagkatapos ng edad 60. Marami pa tayong dapat tuklasin ng magkakasama sa pagbabalik ng mahimbing na tulog, dahil ang isang mahimbing na pagtulog ay hindi nagsisimula sa isang tableta. Nagsisimula ito sa tamang gawi, sa tamang oras, at kaunting pagmamahal para sa sarili.